pagbibigay ng pansamantalang ayuda, pinababasura ng grupo ng mga manggagawa. Kasama mo sa balita si Radyoman Chelsea Arcilla. RMN Live Reports. Tanggalin ang pansamantalang ayuda mula sa gobyerno at ibasura ang oil deregulation law. Yan ang pangunahing panawagan ng mga grupong manggagawa bukas kasabay ng pagunita sa Labor Day dahil una sa lahat hindi umano sasapat ang 1,500 pesos na ayuda pambili ng bigas at iba pang pangangailangan ng pamilya. Maring iginiit ni Congressman Elisan Fernando, imbis na ayuda mas maiging itaas ang sweldo ng mga manggagawa dahil hindi umano totoo na malulugi ang mga kumpanya pag tinaasan ang sweldo ng mga manggagawa. Mismong konstitusyon natin ang nagsasabi, Article 13, Section 3. Sabi, karapatan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang sahod na nakabubuhay, living wage. Wala kang makikita sa konstitusyon natin na nakasulat minimum wage. Mismong konstitusyon na nagsasabi, sahod na kayang bubuhay ng isang pamilya na merong dignidad. Magkano yun? NEDA 2018, 42,000 pesos a month for a family of 5 to survive. Ang ginamit ni Secretary Pernia noong 2018 to survive. Ngayon, 2026. Magkano ang sinasabi ng mga pag-aaral? Sabi ng Ibon, para ikaw ay mabuhay, mabili mo yung iyong mga pangangailangan. Basic na mga pangangailangan, kailangan mo ng 1,200 pesos kada araw. So, 1,200. Ngayon, pag tinignan natin yung iba pang mga pag-aaral, mula doon sa NEDA, kailangan nasa 1,500 to 1,600 pesos kada araw ang dapat nakitain ng manggagawa para siya ay mabuhay ng may dignidad at mabili niya yung mga basic na pangangailangan. Magkano minimum wage? 695 NCR, farm 400 pesos. Napakalayo. Dagdag pa ni San Fernando, alam ng gobyerno ang isyu sa sweldo ng mga manggagawa pero kulang lang sa aksyon. Inaamin ba ito ng gobyerno? Inaamin. Inaamin ng PSA at inaamin mismo ng DepEd na merong pangangailangan para pag-usapan yung sahod ng mga manggagawa in relation with the poverty threshold. So kaya walang lusot ang gobyerno ito. It requires political will for the government to say na itaas na ang sahod ng mga manggagawa. Samantala, sisimula ng grupong laban manggagawa. Sisimula ng grupong laban manggagawa ang kilos protesta bukas simula sa Welcome Rotonda, Quezon City papunta sa Mindiola kasama ang iba pang manggagawa sa iba't ibang sektor gaya ng transportasyon, kalusugan at edukasyon para ipanawagan ang taas pasahod, pagbabasura ng oil deregulation law, agapan ng pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin, pagsuspindi sa excise tax at VAT sa mga produktong petrolyo at pagbabasura ng national minimum wage. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Chelsea Arcilla, Tatak RMN.